Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 481 hanggang Kabanata 490. Kabanata 481. Ipinadala ni Chin Zuan ang tutorial ng Thunder Knife kay Hansen at sinimulan siyang turuan ni Hansen. Maikli lang ang kalahating oras. Matapos ipaliwanag ang ilang mga teknik at magpakita ng demonstrasyon, hiniling ni Hansen kay Chin Zuan na gayahin siya ng 2 beses. At saka, lumipas na ang kalahating oras. Paano kita tatawagin? Matapos ang klase, mas lalong nagkaroon ng respeto si Chin Zuan kay Hansen. Kahit ang mga sinasabi niya ng casual ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Mas lalo siyang nakumbinsi na ang kalaban niya ay isang master. Gayunpaman, hindi niya mahulaan kung aling military mogul siya. Tawagin mo akong sundalo, casual na sabi ni Hansen. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman at hindi rin siya interesado na malaman kung sino siya. Sa paningin ni Hansen, hindi ito higit pa sa isang transaksyon. Kung gayon, tatawagin kita na coach sa hinaharap. Naniniwala si Chin Zuan na siya ay isang master, kaya naiintindihan niya na gusto niyang panatilihing confidential ang kanyang pagkakakilanlan. Ganoon din, idinagdag ni Hansen si Chin Zuan bilang kaibigan at umalis sa virtual campus. Marami siyang bagong natutunan matapos ang laban at mas magsasanay siya ng mag-isa. Matapos umalis si Hansen, naalala ni Chin Zuan ang bawat detalye na itinuro sa kanya ni Hansen at nagsimulang magsanay ng paulit-ulit. Mas lalo siyang nagkaroon ng respeto kay Hansen habang mas lalo siyang nagsasanay. Ang isang simpleng teknik ay may napakaraming pagkakaiba-iba. Sa paggamit ng Thunder Knife para makipagpalit sa klase na iyon, naramdaman ni Chin Zuan na ito ay isang magandang pakikitungo. Bilang karagdagan, naramdaman din ni Chin Zuan na sadyang sinasanay siya ng taong ito, kung hindi, paano niya makukuha ang klase mula sa isang master gamit lamang ang Thunder Knife. Walang paraan na maiisip ni Chin Zuan na ang master sa kanyang paningin ay si Hansen na kanyang binubuli ng 1,000,000 beses noon. Bilang karagdagan, ang mga hindi kapani-pani walang kasanayan ay isang maliit na teknik lamang sa mga pangunahing kaalaman ng Damshan Sutra. Si Hansen mismo ay nagkamot lamang sa ibabaw, at ang kanyang itinuro sa kanya ay mas kaunti pa kaysa doon. Hansen, nagsasanay ka at nag-aaral ng husto, nakangiting sabi ng matabang squad leader kay Hansen na kakabalik lang mula sa training hall. Hindi masama ang matuto ng higit pa habang bata pa ako, sabi ni Hansen, dinilaan ang kanyang mga labi. Hansen, ano ang silbi ng pagbabasa ng mga sinaunang salita? Kung may oras ka, dapat kang magsanay ng higit pa. Itinuro ni Vice Squad Leader Liu Mingliang ang tumpok ng mga sinaunang aklat sa wika sa mesa ni Hansen. Binili ni Hansen ang mga librong ito sa isang napakataas na presyo bago siya pumunta sa Daphne. Marami sa mga libro ang hindi niya makita sa mga ordinaryong library. Maraming hyper-geno arts ang hango sa sinaunang martial arts, kaya hindi masama ang matuto ng sinaunang wika, sagot ni Hansen. Hindi na pinagpatuloy ni Liu Mingliang ang paksa ngunit sinabi, Hansen, dahil nagtapos ka na sa ranggo ng major, dapat ka bang maging isang sacred blood aristocrat? Oo, hindi ba sinabi ko sa iyo iyon dati? Tumingin si Hansen kay Liu Mingliang, hindi sigurado kung bakit niya ito binanggit. Maaaring ito ang iyong pagkakataon. Bumantong hininga si Liu Mingliang, maraming kasamahan ang namatay sa Daphne sa pagkakataong ito, kabilang ang mga gwardya, ang mga squad leader ng department ng Warframe at ang demolition team. Kapag bumalik kami, maraming grassroots officers ang tiyak na ma-promote. Kahit na hindi ka nagtagal sa hukbo, nagtapos ka sa isang kilalang akademya at may titulo ng Sacred Blood Aristocrat. Sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ka ng pagkakataon. Kahit na ang mga veterano tulad natin ay mga major tulad mo, wala tayong titulo o background para ma-promote. Naliwanagan si Hansen. May punto si Liu Mingliang. Sa pagkakataong ito, talagang nawala ng maraming crew members ang Daphne. Kahit na gustong mag-recruit ng mas maraming tao ang upper level, hindi nila magagawa ang isang malaking recruitment kaagad. Pagkatapos ng lahat, isang maingat na background check ang dapat isagawa bago makapasok ang isang tao sa Daphne, kaya hindi maraming sundalo ang maaaring ma-recruit dito. Halos hindi maiiwasan na ang ilang mga orihinal na crew members ay ma-promote na siyang pagkakataon ni Hansen. Kung maaari siyang maging squad leader ng isang hindi gaanong abalang departamento tulad ng Warframe team, magkakaroon siya ng mas maraming oras para mag-aral o pumunta sa God's Sanctuary. Sa isang tahimik na sulok, tinawagan ni Hansen si Jianran para tanungin ang tungkol sa bagay na ito.
Sasabihin ko lang sa iyo ito. Ang upper level ay magpo-promote ng ilang grassroots officer sa mga orihinal na crew members ng Daphne. Gayunpaman, ayaw kong maging squad leader ka ng ibang mga team, ngunit mas gusto kong maging bantay ka ko, sabi ni Jianran. Bantay. Kaya makakasama kita saan man. Gustong-gusto ko iyon. Natuwa si Hansen. Bilang bantay ni Jianran, magkakaroon siya ng mas maraming oras para makasama siya ng mag-isa. Bilang karagdagan, hanggat sang-ayon siya, magkakaroon siya ng walang katapusang libreng oras na mas mahusay kaysa sa isang squad leader. Namula si Jianran at sinabi, punong-puno ka ng maruruming iniisip. Paano naman iyon? Tumingin si Hansen sa kanyang mapuputing balat sa ilalim ng kanyang pantulog at nakaramdam ng pagnanasa na pumunta sa kanyang kama kaagad. Inikutan siya ng mata ni Jianran at sinabi ng seryoso, kahit na gusto kong maging bantay ka ko, may mga bagay na hindi ko mapipili. Inirekomenda kita ng husto, ngunit ang nakuha ko lang ay isang pagkakataon para sa iyo. Kung magiging bantay ka ba ko o hindi ay nakasalalay sa iyo. Hindi ko nararamdaman na malaki ang tsansa natin, ngunit sulit na subukan. Kung hindi ito gumana, susubukan kong irekomenda ka bilang squad leader ng Warframe Department. Anong pagkakataon? Tanong ni Hansen. Binigyan ako ng 2 bantay. Ang isa sa kanila ay napagdesisyonan na at hindi na mababago. Para sa isa pang bantay, may 4 na kandidato kabilang ka. Hindi ako pinapayagang magdesisyon kung sino sa inyo ang magiging bantay, kaya kailangan ninyong maglaban, sabi ni Jianran. Mga surpasser ba ang mga kalaban ko? Kumurap si Hansen at nagtanong. Hindi naman, lahat sila ay mga evolvers, ngunit ang isa sa kanila ay napakagaling, sabi ni Jianran na may mapaglarong ngiti. Gaano kagaling? Kumunat ang noo ni Hansen at nagtanong. Katulad mo, siya ay isang major. Gayunpaman, siya ay isang 40 taong gulang na veterano na halos 2 dekada nang nasa militar. Tumigil si Jianran at nagpatuloy, nakita mo na si Li Mingtang na gumagamit ng Hyper Geno Art na iyon, na nagkakahalaga sa kanya ng 60 taon para masanay. Hindi na ako magsasabi ng higit pa kaysa sa katotohanang nagtagumpay na ang kalaban mo sa pagsasanay ng Super Diamond Body. Naglilingkod siya sa Blue Blood Special Force dati at tinawag na Tiger of Blue Blood. Siyempre, ang kanyang lakas ay higit pa sa Super Diamond Body. Halos palagi siyang nasa top 3 evolvers ng military contest, habang si Wang Hao ay hindi man lang nasa top 100. Mukhang nag-aalala si Jianran. Kabanata 482. Medyo nakakabahala ito, pero hindi ibig sabihin na wala akong tsansa na talunin siya. Naisip ni Hansen ito at nagtanong, kailan ang laban? Hindi ito isang laban. Lahat kayong 4 ay dadalo sa military contest. Ang may pinakamataas na ranggo ang magiging bantay ko. Sa kasamaang palad, walang paraan para magpanggap sa military contest. Kailangan mong umasa sa iyong sariling lakas, nagdalamhati si Jianran. Kung kaya niyang gawin ang isang bagay, tiyak na hahayaan ni Jianran na manalo si Hansen. Mabuti naman. Magkakaroon ako ng maraming oras hanggang sa panahong iyon, nakangiting sabi ni Hansen. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsimulang mag-isip si Hansen kung paano siya mananalo. Minsan ay sinabi ni Li Mingtang na kailangan ng isang tao na magkaroon ng hindi bababa sa 120 sa fitness para masira ang kanyang Super Diamond Body. Gayunpaman, kahit na ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang kaya, maaabot lamang niya ang 100 na malayo pa rin sa threshold. Bilang karagdagan, wala si Hansen ng anumang malalakas na Beast Soul weapons, kaya hindi rin siya nakasalalay sa isang sandata. Bilang karagdagan, ipinagbabawal siyang pumasok sa God Sanctuary, kaya walang paraan para madagdagan ang kanyang Geno points. Maraming beses na naisip ni Hansen ito at ang tanging posibleng paraan ay ang pagsira sa Super Diamond Body mula sa loob. Hindi naniniwala si Hansen na ang isang taong nagtagumpay lamang sa pagsasanay ng Super Diamond Body ay maaaring palakasin ang kanilang mga panloob na organo ng kasing lakas ng kanilang mga buto at kalamnan. Hanggat may padala niya ang kanyang puwersa sa kanilang mga panloob na organo, magagawa niyang masira ang kanilang mga katawan. Si Hansen ay partikular na magaling sa ganitong uri ng puwersa. Ang Yin Force sa Yin Yang Blast ay makakamit iyon. Para maging mas kumpiyansa, nagpasya si Hansen na gumugol ng mas maraming oras para magsanay ng Yin Yang Blast, lalo na ang Yin Force na maaaring tumago sa katawan ng isang tao. Sa kasalukuyan, kapag ginamit ni Hansen ang Yin Force, kaya niyang tumago sa isang bakal na plato na 3 pulgada ang kapal at ipadala ang 60% ng kanyang puwersa sa bagay na nasa likod nito. Ibig sabihin nito na magagawa niyang magpadala ng sapat na puwersa sa mga panloob na organo ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang balat at kalamnan.
Gayunpaman, ang conversion rate na 60% ay medyo mababa pa rin. Nais ni Hansen na madagdagan ang mga rate na iyon sa higit sa 70% at mas mabuti kung 75% bago ang contest. Kung hindi, sa fitness ni Hansen na medyo mas mababa sa 100, kahit na magamit niya ng epektibo ang Yin Force, maaaring hindi niya masaktan ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay isang taong may fitness level na higit sa 100. Mas mahirap talagang magsanay ng Yin Force kaysa sa Yang Force. Gayun din, halos walang madaling paraan para magsanay nito. Kailangan ni Hansen na gumugol ng maraming oras at gamitin ang lahat ng kanyang talino. Kahit na hindi ginugol ni Hansen ang lahat ng kanyang oras dito, nagsasanay na siya ng Yin Force sa loob ng ilang taon. At kahit na pagkatapos noon, ang kanyang conversion rate ay halos 60% lamang na nagpapakita kung gaano kahirap magsanay ng Yin Force. Sa panahon na naglalakbay pabalik ang Daphne sa Alliance, nagsasanay si Hansen ng Yin Force sa bawat pagkakataon na makukuha niya. Hindi na siya nag-login sa virtual camp. Madalas na nasa camp si Qin Zuan, nais na makita muli si Hansen at matuto ng ilang bagay mula sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa at nabigo tuwing siya ay nagtatangka. Bago makarating ang Daphne sa Human Space Harbor, isang warship na ipinadala mula sa Alliance ang lumapit dito at sinuri ang bawat isa ng hiwalay. Sa pagkakataong ito, nagdusa ang Daphne ng malaking pagkawala, kabilang ang dalawa sa mga pinakakilalang propesor na nag-aaral ng Crystallizer Civilization. Maraming mananaliksik din ang namatay sa planeta. Ang aksidente ay medyo malubha. Sa kabutihang palad, ang dalawang advanced crystals na dinala ni Hansen ay isinumite ni Jianran, na kinilala ng Alliance. Kasama ang malaking impluwensya ng kanyang pamilya, hindi naparusahan si Jianran. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang responsable sa excavation work. Matapos bumalik sa Alliance, ang mga sundalo sa Daphne ay sa wakas nakakuha ng ilang kalayaan. Kahit na hindi magkakaroon ng misyon ang Daphne sa loob ng maikling panahon, ang mga sundalo ay hindi pinalaya. Ang magandang balita ay maaari silang pumasok sa God Sanctuary ayon sa kanilang kagustuhan. Higit sa 1 buwan na ang natitira bago magsimula ang military contest. Plano ni Hansen na gamitin ang panahong ito para madagdagan ang kanyang Geno points hanggat maaari upang magkaroon siya ng mas malaking tsansa sa contest. Pagbalik sa Goddess Shelter, natagpuan ni Hansen na mahusay na nagawa niyang Manly ang pagpapatakbo ng shelter. Maraming tao na ang naninirahan sa shelter, na nagbigay kay Hansen ng mas maraming pera kaysa sa kanyang inaasahan. Bawat buwan, may kita siyang higit sa 10 milyon. Ang rehiyon ay hindi pa gaanong populasyon, kaya mas kikita pa siya kung mas maraming tao. Matagal nang nakuha ni Zhuting ang Treading Cloud. Dahil wala si Hansen sa God Sanctuary sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na nagawa ni Zhuting na ibigay sa kanya ang Hyper Geno Art. Matapos matanggap ang Treading Cloud, nagpunta si Hansen para mangaso. Hiningi pa rin niya kay Zero na manatili sa Goddess Shelter. Dahil hindi siya makakakuha ng Geno points mula sa pagkain ng karne at hindi rin siya makakagamit ng Beast Souls, walang saysay na sumama siya sa pangangaso. Maaari siyang manatili sa shelter at ipagtanggol ito kapag may mga nilalang na umaatake sa shelter. Pumunta si Hansen ng malalim sa mga glacier at snow mountains ng mag-isa. Sa kanyang paglalakbay, halos buong bilis ang paglalakbay ni Hansen at nilagpasan ang lahat ng nilalang na nakita niya. Gusto niyang patayin ang mga nilalang na napakaliit na kaya niyang tapusin sa loob ng 1 hanggang 2 araw upang mabilis na madagdagan ang kanyang Geno points. Gayunpaman, kakaunti ang mga nilalang na maliit ang sukat sa lugar na ito. Matapos maglakbay ng 2 hanggang 3 araw sa mga glacier at snow mountains, sa wakas ay nakakita si Hansen ng isang mas maliit na nilalang na hindi pa niya nakakain kailanman. Ito ay isang nilalang na kasing laki ng isang pusa. Mukhang isang ferret na natatakpan ng makintab na purple fur, kumakain ng pulang prutas na tumutubo sa isang palumpong sa paanan ng isang snow mountain. Dahil hindi pa nakikita ang ganitong uri ng nilalang, hindi naglakas loob si Hansen na maging pabaya. Tinitiyak na walang ibang nilalang sa paligid niya, palihim siyang lumapit sa purple ferret. Gayunpaman, nang nasa 100 talampakan pa lamang siya mula sa purple ferret, bigla itong nakapansin sa kanya. Tumingin ito sa kanya gamit ang mga purple na mata nito, hindi ito natakot, ngunit mabangis na sumugod kay Hansen. Tumalon ang puso ni Hansen. Ang bilis ng ferret ay hindi kapanipaniwala. Naabot nito ang mukha ni Hansen sa isang iglap lamang. Isang sacred blood creature. Nagulat at natuwa si Hansen. Ang bilis ng nilalang ay mas mabilis pa kaysa sa kanya, kaya walang duda na ito ay isang sacred blood creature ng Second God Sanctuary.
Gamit ang parehong Heresy Mantra at Overload, lumabas si Hansen para iwasan ang pag-atake ng Purple Ferret sa pamamagitan ng isang buhok. Kasabay nito, sinuntok niya ang maliit na katawan ng Purple Ferret. Sa hangin, pinilipit ng Purple Ferret ang katawan nito sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo at umiwas sa suntok ni Hansen, patuloy na sumusugod kay Hansen. Dahil walang oras para gumalaw, nakamo si Hansen ng ferret. Ang armor na kasama ng Fairy Queen ay hindi epektibo. Kung hindi naiwasan ni Hansen ang pag-atake, iyon ay makakapasok sa kanyang tiyan. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi sapat para mahiya si Hansen. Nanatili pa rin siyang kalmado, ginagamit ang kanyang footwork para labanan ang ferret. Ang lakas ng nilalang ay lampas sa imahinasyon ni Hansen. Ang mas masama ay nagsimula ng damyugo ng purple blood ang kanyang balat na nakamo. Malinaw na siya ay nalason. Kabanata 483. Dahil nagsanay siya ng Jad Esken, immune si Hansen sa karamihan ng lason. Matapos niyang magawa ang unang pagbagsak, ang mga ordinaryong lason ay ganap na walang silbi sa kanya. Ang katotohanan ang mga lason ng Purple Ferret na ito ay epektibo sa kanya ay nagpapakita kung gaano kalakas ang nilalang. Sa kabutihang palad, epektibo pa rin ang Jad Esken. Matapos damaloy ang purple blood ng ilang sandali, naging pula ang kanyang dugo at nagsimulang gumaling ang sugat. Ang Purple Ferret na ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis at maliksi. Kaya pa nitong baguhin ang direksyon nito sa hangin. Sa pagsuntok ng isang dosenang beses, hindi tinamaan ni Hansen kahit isang beses. Sa kabutihang palad, hindi nasayang ang pagsisikap ni Hansen sa pagsasanay ng kanyang footwork. Sa pag-asa sa hindi kapani-paniwalang kiting skills, nagawa niyang iwasan ang kidlat na pag-atake ng Purple Ferret sa bawat pagkakataon. Isang lalaki at isang ferret ang naglalaban sa snow. Ang maliit na katawan ng ferret ay nasa ganap na kalamangan. Patuloy na inatake ng hayop si Hansen sa isang mabangis na paraan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga nilalang ay hindi kasing talino ng mga tao. Ang Sacred Blood Purple Ferret ay may kamanghamanghang fitness at talento sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaan lamang ay ang kanyang likas na ugali. Ginamit ni Hansen ang kanyang footwork sa kanyang mga limitasyon. Mukhang nasa kawalan siya, ngunit sa katunayan, kontrolado na niya ang lahat. Sa pang-aakit at pananakot, napilit niya ang Purple Ferret sa isang lugar na kanyang nais. Ang Damshan Sutra ay hindi lamang epektibo sa footwork, kundi pati na rin sa fistfight. Medyo kahawig ito ng Sprocket Sword na ginamit ni Wang Hao. Gayunpaman, ang Sprocket Sword ay inilapat sa pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang espada, habang ang aplikasyon ng Damshan Sutra ay mas malawak at mas matalino. Ang bawat bahagi ng katawan ng isang tao ay maaaring magamit upang gampanan ang isang bahagi sa mga pag-atake. Gayunpaman, mas maraming pamamaraan, mas mahirap kalkulahin ang mga galaw sa isang komprehensibong paraan. Kakasimula pa lamang magsanay ni Hansen, kaya natural na hindi pa niya naabot ang isang malalim na antas. Ang pagkalkula lamang ng kanyang mga suntok ay napatunayang mahirap para sa kanya. Kapag nakikipaglaban ang ibang tao, ang pisikal na enerhiya ay nauubos. Gayunpaman, kapag nakikipaglaban si Hansen, mas nauubos ang kanyang talino. Sa isang suntok, kailangan niyang isaalang-alang kung paano gagawin ang susunod na isang dosina o ilang dosenang suntok, kung paano ilalagay ang kanyang sarili, kung paano tutugan ang kanyang kalaban at makayanan, at kung paano tutugan sa reaksyon ng kanyang kalaban, at iba pa. Sa isang suntok na nagawa, nakita na ni Hansen ang mga resulta kasunod ng isang dosenang suntok sa halip na ang isang suntok na ito lamang. Siyempre, hindi niya maabot ang 100% katumpakan. Pagkatapos ng lahat, habang kinakalkula niya, ang kanyang kalaban ay nagkakalkula rin. At ang kanyang kalaban ay maaaring hindi sumunod sa kanyang kalkulasyon. Ito lamang ang paraan upang pumunta kapag ang dalawang partido ay balanseng sa lakas. Kung ang isa ay kaya ng talunin ang isa batay sa lakas lamang, walang pangangailangan na ubusin ang napakaraming talino. Ang mas ideal na paraan ay ang pagpatong sa kalaban. Wala nang ibang paraan si Hansen sa kasalukuyan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga kaaway na kanyang nakaharap ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya walang paraan para talunin ang kanyang mga kaaway gamit ang kapangyarihan. Ang mahirap na Sacred Blood Purple Ferret ay hindi sapat na matalino upang malaman ang nakatagong kalkulasyon ni Hansen. Kahit na mas mabilis ito kaysa sa kanya, unti-unting naitulak ito sa isang walang pag-asang estado. Sa lalong madaling panahon, itinapon ni Hansen ang kanyang kamao na kulay jade sa Purple Ferret na nasa pagitan ng dalawang galaw nito at nawala ang kakayahang umiwas. Natural, tinamaan ito ng kamao ni Hansen. Boom! Tumago ang Yin Force sa katawan ng Sacred Blood Purple Ferret.
Ang maliit na katawan nito ay lumipad ng 50 talampakan palayo at nahulog matapos madurage ang isang malaking tipak ng glacier. Nang akmang habulin ito ni Hansen, bigla itong gamulong sa lupa at tumakbo palayo sa kabilang direksyon. Malinaw na ang Sacred Blood Purple Ferret na ito ay malubhang na sugatan, paminsan-minsan ay umuubo ng dugo at bumagal. Walang paraan na hahayaan itong makatakas si Hansen. Mabilis siyang tumakbo patungo sa Purple Ferret. Dahil mas mabagal siya kaysa sa ferret, hindi niya ito nahuli kaagad. Dahil nasugatan ito, hindi rin makatakas ang Purple Ferrets kay Hansen, paminsan-minsan ay umuubo ng dugo. Kung magpapatuloy sila, kahit na hindi ito maabutin ni Hansen, mamamatay ito dahil sa sugat. Sa una ay naisip ni Hansen na makakapatay siya ng Sacred Blood Purple Ferret sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi niya napagtanto kung gaano kalakas ang kanyang fitness. Matapos habulin ng 4 na araw at 4 na gabi nang walang anumang pagtulog, sa wakas ay tumigil ang Purple Ferrets ng akmang susuko na rin si Hansen. Hinihila ang kanyang pagod na katawan sa tabi ng Purple Ferret, natagpuan ni Hansen na malapit na itong huminto sa paghinga. Sacred Blood Creature Ghost Pod Ferret killed. Beast Soul of Sacred Blood Ghost Pod Ferret gained. It eats meat to gain 0 to 10 Sacred Geno Points randomly. Narinig ni Hansen ang boses na hindi na nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Kasabay nito, ang beast soul ng isang ghost pod ferret ay idinagdag sa kanyang isipan. Wala sa mood si Hansen na suriin ang beast soul ng ghost pod ferret, agad na umupo sa snow at pagkatapos ay nahiga. Matapos habulin ang ghost pod ferret sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi nang walang pahinga, pagod na pagod si Hansen. Ang kanyang pinagkakatiwalaan lamang ay ang kanyang determinasyon at jadeskan. Dahil natatakot siyang maakit ang atensyon ng ibang mga nilalang, hindi rin naglakas loob si Hansen na gamitin ang Golden Growler Mount. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Growler ay isang super mount lamang mula sa First God Sanctuary. Sa pinakamalaking estado nito, maaari nitong maabutin ang Ghost Pod Ferret. Gayunpaman, kapag mas maliit ito, mas masama ang bilis nito, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang habulin ni Hansen ang ferret sa paa. Sa puntong ito, ayaw na niyang igalaw ang isang daliri. Matapos mahiga sa snow ng 2 hanggang 3 oras, naramdaman pa rin ni Hansen ang pananakit ng kanyang buong katawan, ayaw nang tumayo. Hoy, kaibigan, ayos ka lang ba? Hindi ka pwedeng matulog dito. Mamamatay ka ng ganito, nakita siya mula sa malayo, tinulak ng isang matangkad na babae si Hansen na nakahiga sa snow at sinabi. Talagang pagod na pagod si Hansen. Nakita niyang hindi niya sinusubukang nakawin ang katawan ng ferret sa lupa, alam niyang hindi siya niloloko, kaya hindi siya tumayo at sinabi lamang sa isang nakaka-relax na paraan, huwag mo akong pansinin. Hindi ako mamamatay. Dahil nagawa na niya ang unang pagbagsak sa Jadesken, hindi mamamatay si Hansen kahit na ilibing siya sa snow, lalo na ang pagtulog sa snow. Mamamatay ka ng ganito. Kumunat ang noo ng babae, hinayla si Hansen mula sa snow, at inilagay siya sa kanyang likod. Itinaas niya ang katawan ng Ghost Pod Ferret gamit ang kanyang kabilang kamay at sinabi habang naglalakad, napagod ka na pagkatapos patayin ang isang maliit na bagay, ang mga lalaki ay mga walang kwentang nilalang. Ibaba mo ako, kaya kung maglakad ng mag-isa. Nagulat at natuwa si Hansen. Ang babaeng ito ay malamang na may mga nerbiyos na kasing kapal ng kanyang pangangatawan. Relax, dadalhin kita pabalik sa shelter ng libre, walang pakialam na sabi ng babae. Kabanata 484. Masyado nang tamad si Hansen para gumalaw sa una. Matapos marinig mula sa babae na may isang human shelter sa malapit, nagpasya siyang magpahinga sa kanyang likod, na pinapayagan siyang dalhin siya sa kabilang panig ng Snow Mountain. Ang babae ay medyo matangkad, halos kasing tangkad ng isang lalaki. Mahirap sabihin kung gaano siya katanda. Naramdaman ni Hansen na hindi siya dapat masyadong matanda. Ang kanyang fitness ay tila medyo ordinaryo rin. Naisip niya na ang kanyang fitness index ay malamang na mas mababa sa 30. Dapat siyang maging isang mutant evolver na pumasok sa God Sanctuary hindi pa katagal, na nagpapaliwanag sa kanyang mababang fitness level. Ayon sa mga istatistika ng Alliance, ang 100 ordinaryong Geno points mula sa Second God Sanctuary ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 8 hanggang 10 puntos. 100 primitive Geno points ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 15 hanggang 20. 100 mutant Geno points ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 25 hanggang 30. At 100 sacred Geno points ay maaaring magpataas ng fitness ng isang tao ng 40 hanggang 50. Kahit na ito ay isang magaspang na pagtatansya at ang aktwal na mga istatistika ay nakasalalay sa personal na sitwasyon, halos palaging nasa saklaw na ito.
Hanggat na max out ni Hansen ang ordinaryong Geno points at primitive Geno points, magagawa niyang dagdagan ang kanyang fitness index ng 30. Sa kanyang orihinal na fitness index na 70, kaya niyang masira ang 100 sa fitness. Para sa mga ordinaryong tao, hindi gaanong madaling maabot ang 100 sa fitness. Kahit na ang isang Sacred Evolver ay nagsimula sa isang fitness level na humigit kumulang 30. Kahit na may ordinaryong, primitive, at mutant Geno points na na-max out, ang isang Sacred Evolver ay hindi makakaabot sa 100 sa fitness index ngunit kailangang makakuha ng ilang Sacred Geno points. Mas mahirap pa para sa mga mutant evolvers. Tungkol naman sa mga primitive evolvers, sila ay halos cannon fodder sa Second God Sanctuary. Mahirap para sa kanila na patayin kahit na isang ordinaryong nilalang lamang. Malinaw na ang babaeng ito ay walang kapansin-pansing background. Sa pag-asa sa kanyang sarili, malamang na nahirapan siya tulad ng ginawa ni Hansen noong una siyang nasa Steel Armor Shelter. Maraming tao ang hindi man lang maabot ang 100 sa kanilang fitness index sa kanilang buong buhay, kaya't hindi sila naglakas loob na pumunta sa Third God Sanctuary at namatay sa katandaan sa Second. Kahit na may ilang mga tao na naglalagay sa panganib ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa Third God Sanctuary nang hindi umaabot sa 100 sa fitness level, karamihan sa kanila ay namatay dahil sa mga aksidente. Mas mababa sa 1/1000 ang nakaligtas. Ang dahilan kung bakit nagsikap si Hansen na may taguyod ang kanyang pundasyon sa First God Sanctuary ay hindi lamang para magkaroon ng magandang oras sa Second God Sanctuary. Sa Third at Fourth God Sanctuary, kakailanganin niya ng mas malakas na fitness para lang mabuhay. Para makarating ng malayo, dapat munang magtatag ng isang malalim na pundasyon. Sa isang hindi matatag na simula, ang kanyang landas ay magiging mas mahirap lamang. Ang babae ay malinaw na isang madaldal. Siya ay napaka-outgoing, nakikipag-chat kay Hansen habang daladala siya. Sa pamamagitan ng pagsagot sa kanya paminsan-minsan, nalaman kaagad ni Hansen ang maraming bagay. Ang babae ay nagngangalang Gantong, 29 na taong gulang. Pumunta siya sa Second God Sanctuary 3 o 4 na taon na ang nakalilipas. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng swerte na mapunta sa isang katamtamang laki na shelter na may humigit kumulang 10,000 tao nang hindi nakakaranas ng anumang panganib. Gayunpaman, ang pamilya ni Gantong ay medyo ordinaryo, kaya medyo mahirap para sa kanyang sarili na umunlad ng may mutant Geno points na na-max out. Sa Second God Sanctuary, mas mahirap ang kanyang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakaabot ng 30 sa kanyang fitness index. Ang shelter na kanyang tinitirhan ay pinangalan ng Starwheel Shelter, ang may-ari nito ay si Li Xinglan. Nang marinig ang tono ng paghanga sa boses ni Gantong nang pag-usapan si Li Xinglan, medyo na-curious si Hansen tungkol kay Li Xinglan. Matapos dalhin ni Gantong si Hansen at maglakbay ng lampas sa dalawang bundok, sa wakas ay nakita ni Hansen ang Starwheel Shelter. Ang kanyang nakita ay nagulat sa kanya ng lubusan. Hindi ito dahil ang shelter ay kahanga-hanga. Sa katunayan, ang Starwheel Shelter ay halos kapareho ng Goddess Shelter ni Hansen, kaya dapat din itong maging shelter ng isang aristocrat spirit noon. Ang dahilan kung bakit nagulat si Hansen ay dahil ang nakapalibot na lugar ng Starwheel Shelter ay puno ng mga nilalang. Ang mga giant eagles ay kumakagat sa shelter mula sa langit. Ang mga baha ng mga hayop ay patungo sa mga pader ng shelter. Ang mga bangkay at dugo ay nagpalit ng lupa malapit sa shelter sa isang libingan. Isang nilalang na mas matangkad kaysa sa mga pader ng shelter ay tumatama sa gumuho na pader gamit ang mga kamao nito na parang martilyo, sinusubukang gumawa ng isang malaking puwang sa pader. Ang mga dagindong ng hayop at mga sigaw ng tao at ang pagbangga sa pagitan ng dugo at apoy ay ang symphony ng buhay at kamatayan. Ang mga sirang bahagi ng katawan ay makikita saan man, mula sa mga tao at mga nilalang. Sa pangunahing larangan ng digmaan sa harap ng gate ng shelter, isang lalaki na nakasuot ng snow armor ay nagwawasiwas ng isang mahabang bronze sword, nakikipaglaban sa isang black 8, isang silver two-headed bird, isang unicorn beast, at isang red serpentine. Nakikipaglaban sa 4 na nilalang ng mag-isa, hindi siya nasa anumang kawalan, na nagulat kay Hansen. Ang 4 na nilalang ay malinaw na lahat ng sacred blood creatures. Ang lalaki ay nakikipaglaban sa lahat ng mga ito ng mag-isa, hinaharangan ang pangunahing pag-atake ng mga nilalang, kaya't nakatayo pa rin ang shelter sa puntong ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nangangako. Napakaraming nilalang na tumama sa Starwheel Shelter na parang mga alon ng karagatan. Sa mga ito, 2 iba pang sacred blood creatures ang naharang ng masyadong malalakas na evolvers sa shelter. Gayunpaman, ang iba pang mga nilalang ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala sa mga tao na nagtatanggol sa shelter.
Alam ng lahat na kung magte-teleport sila pabalik sa Alliance sa puntong ito, hindi na sila makakabalik dito matapos sakupin ng mga nilalang ang shelter. Sa panahong iyon, hindi na sila makakabalik sa God Sanctuary. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ay nagtatanggol pa rin sa shelter gamit ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, kulang pa rin sila kumpara sa walang takot at walang katapusang mga nilalang. Walang nakakaalam kung hanggang kailan nila magagawa ang kanilang mga tungkulin. Sa likod ng mga nilalang, isang batang babae na may pilak na buhok at mga mata, at isang pilak na tungkod sa kanyang kamay ay nakatayo sa tuktok ng ulo ng isang nilalang na mukhang ahas o dragon, malamig na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Sa tabi ng batang babae, mga grupo ng iba't ibang nilalang ay naglunsad ng patuloy at mabangis na pag-atake sa shelter habang hinahawakan niya ang kanyang tungkod. Hindi nagbago ang itsura ng batang babae, kahit na ang pagkamatay ng mga nilalang o tao. Royal Spirit. Nang makita ang itsura ng batang babae, sumigaw si Hansen sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung maganda o masama ang kanyang swerte. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, sa wakas ay napunta siya sa isang human shelter, na, gayunpaman, ay nasa ilalim ng pag-atake ng isang royal spirit na kumokontrol sa higit sa 7 sacred blood creatures. Malinaw na hindi siya isang madaling pakitunguhan. Boom! Itinapon ni Gantong si Hansen at ang katawan ng ferret sa snow, tumatakbo patungo sa shelter pababa sa burol. Ano ang ginagawa mo? Magpapakamatay ka sa pagpunta mo doon ngayon, sigaw ni Hansen sa matangkad na figure ni Gantong. Hindi natin dapat mawala ang shelter. Walang ibang teleport device sa malapit. Lahat tayo ay mapapahamak kung mawawala ang shelter, kaya kailangan kong tumulong, sagot ni Gantong nang hindi lumilingon, nagmamadaling pumasok sa shelter. Bahagyang kumunat ang noo ni Hansen at tumingin sa Royal Spirit. Ang tanging paraan para mailigtas ang shelter ay ang patayin ang Royal Spirit. Kung hindi, patuloy na papasok ang mga grupo ng mga nilalang at mawawala sa mga tao ang shelter sa huli. Kabanata 485. Halos imposible na makita ang ganitong mga madugong laban sa First God Sanctuary, kaya mahirap para sa isang taong hindi pa nakakaranas nito na isipin ang nakakatakot na sitwasyon ng mga nilalang na umaatake sa isang shelter. Kahit na si Hansen na nakasaksi ng maraming pagkamatay ay hindi maiwasang manginig. Ang kailangan niya lang ngayon ay isang hanay ng malalakas na pana at palaso. Kung mayroon siya, maaari niyang barilin patay ang Royal Spirit kaagad na magdudulot ng pagbagsak ng mga nilalang. Gayunpaman, wala siyang anumang sandata na magagamit niya, lalo na ang pana at palaso. Sa pag-iisip ng mga sandata, agad na tumingin si Hansen sa kanyang isipan na siyang kanyang dagat ng kaluluwa. Ang kanyang bagong nakuha na Ghost Pod Ferret Beast Soul ay nakahiga doon. Tumingin si Hansen sa Ghost Pod Ferret at nagkaroon ng excitement. Uri ng Beast Soul ng Sacred Blood Ghost Pod Ferret, sandata. Sa pagbabago ng kanyang pag-iisip, ang sandata ng Beast Soul ay agad na lumitaw sa kanyang kamay. 3 purple claws na isang talampakan ng haba ay biglang lumitaw sa kanang kamay ni Hansen, kumikinang ng lason. Mukhang medyo kahawig ito ng adamantium claws ng Wolverine sa X-Men. Gamit ang mga kuko na ito, biglang naramdaman ni Hansen na may pagkakataon siya. Papalapit sa larangan ng digmaan, tahimik niyang pinagmasdan ang sitwasyon. Maraming nilalang ang nagbabantay sa Royal Spirit, kaya malamang na isang pagkakataon lamang ang mayroon siya kung gusto niyang maglunsad ng isang sneak attack sa Royal Spirit. Ang anumang maliit na pagkakamali ay magpapasayang sa kanyang mga pagsisikap. Kahit gaano kabilis gustong patayin ni Hansen ang babae, kailangan niyang maingat na suriin muna ang larangan ng digmaan ng may pasensya at kalkulahin ang lahat ng posibilidad. Nagmadaling bumalik si Gantong sa shelter. Gayunpaman, habang nakatayo siya sa ibabaw ng mga pader, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na pinapanood ang mga nilalang na umaatake sa shelter na parang mga baha. Bilang karagdagan, lahat ng nagbabantay sa shelter ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang nilalang ay walang katapusan na parang hindi sila mawawala. Maraming tao ang pagod na sa pagpatay, ngunit patuloy na sumusugod ang mga nilalang sa mga tao. Boom! Ang nilalang na mas matangkad pa kaysa sa pader ay sa wakas ay nagawang masira ang pader, at isang malaking bilang ng mga nilalang ang nagsimulang pumasok. Nagpanik at namutla ang mga taong nagbabantay sa shelter. Kung wala ang istruktura na nagpoprotekta sa kanila, mas mahirap para sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga nilalang. Halos tiyak na babagsak ang Starwheel Shelter. Umatras. Lahat ay mag-teleport kaagad palabas ng God Sanctuary, malakas na ipinag-utos ni Li Xinglan habang nakikipaglaban sa mga sacred blood creatures. Pagkatapos ay malakas niyang iwinasiwas ang kanyang mahabang espada at pinatay ang 12-dosenang nilalang sa kanyang harapan. Kahit na walang gustong sumuko sa shelter, wala silang magawa.
Kahit na mahirap para sa kanila na mag-teleport pabalik sa God Sanctuary sa hinaharap, ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Nagsimulang umatras ang mga tao mula sa shelter sa isang organisadong paraan. Ang mga taong ito ay hindi isang karamihan na nagpapakita ng magandang trabaho ng kanilang pinuno. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas, walang solusyon ang sinuman. Ang hukbo ng Royal Spirit ay mas malakas kaysa sa kanila kaya kahit gaano kalakas si Li Xinglan, nakikipaglaban sa mga sacred blood creatures at pinapatay ang walang katapusang mutant at primitive creatures, hindi niya mailigtas ang araw. Ang lahat ng uri ng negatibong emosyon tulad ng kawalan ng pag-asa, pag-aatubili, galit, at depresyon ay mabigat sa puso ng bawat tao sa Starwheel Shelter. Ayaw nang magsalita ang mga tao. Dahan-dahan silang umatras patungo sa teleport device sa loob ng shelter, walang imet. Kahit na ang mga evolvers na namamahala sa pagprotekta sa iba mula sa likuran ay hindi makagawa ng tunog sa laban, na parang may bagay na nakabara sa kanilang lalamunan. Tahimik na pag-atres. Ito ay isang wakas na walang gustong tanggapin. Ang pag-atres ay nangangahulugang pagkabigo, at kahit na ang pagkawala ng shelter magpakailanman. Matapos sakupin ang shelter, maliban kung may ibang tao na darating para lipulin ang lahat ng mga nilalang sa Starwheel Shelter, magpapakamatay sila kung magte-teleport sila pabalik. Patayin. Kumikinang si Li Xinglan na parang isang piraso ng jade. Ang kanyang longsword ay sumasayaw na parang hangin, pinuprotektahan ang kalahati ng pader mula sa mga nilalang, binibigyan ng iba ng mas maraming oras para umatras. Bigla, isang figure ang sumugod palabas mula sa paanan ng bundok sa malapit patungo sa pilak na buhok na espirito na nagtatago sa likod ng hukbo ng mga nilalang ng mabilis, na nagdulot ng mga dagendong sa mga nilalang. May tao ba doon? May nakapansin sa kakaibang kaguluhan sa mga nilalang at tumingin sa direksyon na iyon. Bigla nilang nakita ang isang lalaki na sumusugod sa Royal Spirit sa likuran. Ah, may tao nga doon. Paano siya nakarating doon? Ang lugar na iyon ay puno ng mga nilalang na pinamumunuan ng espiritu. Sinusubukan ba niyang patayin ang sarili? Tanga, sinusubukan niyang patayin ang Royal Spirit. Paano naman iyon? Siya ang Royal Spirit na may Sacred Blood Snake at libu-libong ibang nilalang na nagbabantay sa kanya. Imposible na makalapit sa kanya. Posible man o hindi, may mga bayag siya para pumunta doon. Hinahangaan ko siya. Ang mga taong nakakaramdam ng depresyon ay hindi maiwasang sumigaw ng malakas, nais na sana ay naroon sila kasama niya. Sa isang iglap, ang taong iyon ay sumugod na sa libu-libong nilalang na nakapalibot sa espiritu, patungo sa kanya. Tumalo ng puso ng lahat. Kahit na ang mga taong umatras ay hindi maiwasang bumagal. Kahit na hindi sila naniniwala na magkakaroon ng himala, hindi nila maiwasang mag-wish na sana ay may mangyari. Siya iyon. Nakita ni Gantong kung sino ito at nagpaliwanag. Ang lalaking sumusugod sa Royal Spirit ay ang lalaking kanyang iniligtas mula sa snow. Pinapanood si Hansen na pumapasok sa grupo ng mga nilalang, may mga komplikadong damdamin ang mga tao. Sa sandaling itinapon ni Hansen ang kanyang sarili sa Royal Spirit, ang pilak na buhok na espiritu ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Iwinasiwas niya ang tungkod, at biglang, ang mga sacred blood creatures na umaatake sa shelter ay lumingon para atakihin si Hansen. Pigilan ninyo sila, hindi natin sila dapat hayaang bumalik. Tinitingnan si Hansen na naglalagay sa panganib ang kanyang buhay, determinado si Li Xinglan. Hinarang niya ang two-headed bird gamit ang kanyang espada at pagkatapos ay tumayo sa daan ng ibang sacred blood creatures na babalik na parang baliw siya. Sa utos ni Li Xinglan, ang mga evolvers na sumusuko sa shelter ay agad na sumali sa laban ng hindi man lang nag-iisip. Ang dalawang iba pang malalakas na evolvers ay bumalik para labanan ang dalawang sacred blood creatures na akmang babalik. Boom! Tumama si Li Xinglan ng unicorn beast gamit ang kanyang bronze sword at nahulog, nag-iwan ng isang mahabang uka sa lupa. Gayunpaman, mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang espada na may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ayos lang para sa kanya na makipaglaban sa mga sacred blood creatures nang kaya niyang gumalaw. Sa puntong ito, kailangan niyang tumayo sa kanilang daan at tanggapin ang lahat ng kanilang pag-atake ng diretso, at hindi niya matiis kahit gaano siya kalakas. Sino ka man, patayin mo ang espiritu para sa akin. Umiubo ng dugo, iwinasiwas ni Li Xinglan ang kanyang espada para pigilan ang Red Serpentine na akmang babalik. Sa kabilang banda, malalim na nasa gitna ng pagkubkob ng mga nilalang si Hansen. Kabanata 486. Matapos maabsorb ang pulang kristal, nakakuha si Hansen ng mas malakas na talino kahit na ang kakayahang ilipat ang mga bagay ay hindi gaanong kapaki-pakinabang.
Ang hindi mabilang na detalye ng buong larangan ng digmaan ay malinaw na nakikita sa isip ni Hansen, na ginagawang mas madali para sa kanya na gumawa ng tumpak na paghatol. Nang gumawa siya ng unang hakbang, kinakalkula na ni Hansen ang kanyang ruta upang magpatuloy at lahat ng posibilidad sa daan, kasama na ang mga reaksyon ng iba't ibang nilalang. Kahit na hindi ito maaaring 100% tumpak, alam ni Hansen na ito ang pinakamagandang ruta na kanyang napili. Ang mga evolvers na nakikipaglaban ay lahat ay nakatuon sa figure na malalim sa hukbo ng mga nilalang na nagnanais na mangyari ang imposible. Sa puntong ito, nagsimula pa lang ang pagganap ni Hansen. Sa sandaling ipinasok niya ang kanyang sarili sa grupo ng mga nilalang, ang buong larangan ng digmaan ay naging isang malaking chessboard para kay Hansen. Ang bawat nilalang, kasama na ang mismong Royal Spirit ay mga piraso sa chessboard para kay Hansen. At ang kanyang pangwakas na layunin ay alisin ang piraso na kinakatawan ng Royal Spirit. Ang mga mabangis na nilalang ay umaatake kay Hansen, ngunit ang kanyang mga mata ay lubos na kalmado. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga binti, nagpapatuloy siya ayon sa ruta na kanyang dinisenyo. Pang-aakit, panlilinlang, o direktang pagpatay, hindi mapigilan ni Hansen ang grupo ng mga nilalang. Sa imposibleng sitwasyon, gumawa si Hansen ng isang posibleng ruta na humantong sa Royal Spirit. Ang sitwasyon ay hindi kapanipaniwala sa paningin ng ibang tao. Libu-libong nilalang ay simpleng isang dagat ng mga ulo ng walang kahit isang puwang. Sa paningin ng iba, maliban kung mawawala ang lahat ng mga nilalang, imposibleng makalapit sa Royal Spirit. Gayunpaman, matapos makarating si Hansen doon, gumalaw siya pakaliwa't pakanan sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Kumikislap ang kanyang kanang kamay, isa-isang nagdurugo ang mga nilalang at marami ang napugutan ng ulo, na hindi pa nga ang pinakamagandang bahagi. Ang pinakamagandang bahagi ay sa una ay marami talagang mga nilalang ang nasa daan ni Hansen, ngunit sa ilang kadahilanan, bigla nilang inilipat ang kanilang mga katawan para hayaan siyang dumaan. Sa baliw na grupo ng mga hayop, si Hansen ay parang isang paru-paro na sumasayaw ng mag-isa. Kahit na nasa isang kakilakilabot na sitwasyon siya, hindi naapektuhan ang kagandahan at kagandahan ng kanyang figure. Sa pinaka hindi kapanipaniwalang paraan, libu-libong nakakatakot na mga nilalang ay nabigo na pigilan si Hansen. Sa pamamagitan ng isang malaking hukbo, nagawa ni Hansen na makarating sa Mount ng Royal Spirit, ang Dragon Snake. Maraming tao ang tuluyang natulala. Parang isang nakakapanabak na magic show. Ang dugo at ang kakaibang ritmo ay nagpapalundag sa puso ng isang tao sa bawat tibok. Boom! Sa sandaling nasa harap na ng Dragon Snake si Hansen, ang pilak na buhok na batang babae ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang bato sa ilalim ni Hansen ay biglang naghiwa-hiwalay. Isang black gargoyle na mukhang multo ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa, ang malamig nitong mga kamay ay humawak sa mga binti ni Hansen na nasa harap lang ng kanyang mukha. Halos sabay-sabay, binuksan ng higanteng dragon snake ang bibig nito para lunukan si Hansen. Patayin, ang espiritu ay napakasama na nagtago siya ng isang sacred blood gargoyle sa ilalim. Iyon na ang katapusan nito. Ang mga taong nakakita ng ilang pag-asa ay biglang nawala ng pananampalataya. Inaatake ng Sacred Blood Gargoyle, kinagat ng Dragon Snake, at napapalibutan ng mabangis na mga nilalang, wala nang pupuntahan ang tao. Kumikislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Hansen. Bigla siyang tumalon pataas, hindi pinansin ang gargoyle at itinapon ang kanyang sarili sa bibig ng higanteng Dragon Snake. Hindi maiwasang malungkot ang mga evolvers na nanunood sa eksena na ito. Halos wala na ang kanilang pag-asa. Ito ay isang desperadong hakbang. Gayunpaman, napakalaki ng dragon snake na kaya nitong lunukan ang tao. Ang mga kuko ay napakaliit na hindi sapat upang bantaan ang higanteng nilalang na ito. Kahit na mahadjap niya ang nilalang, ang hiwa ay magiging isang gasgas lamang sa napakalaking katawan nito. Marahil ay hindi niya nga mawawasak ang balat ng ahas. Habang akmang lulunukin ni Hansen ng dragon snake, biglang tumigil ang kanyang katawan sa hangin at tumaas ng ilang talampakan. Tinapakan niya ang ilong ng ahas gamit ang kanyang kanang paa, tumaas siya ng mas mabilis sa parehong taas ng Royal Spirit na nakatayo sa ulo ng ahas. Kumurap ang Royal Spirit at bahagyang inilipat ang kanyang tungkod. Ang pilak na liwanag ay tumakip sa kanyang buong katawan, nagpalit sa kanya sa isang mandirigma na natatakpan ng pilak na baluti at ang kanyang tungkod sa isang payat na pilak na espada. Walang anumang ekspresyon, gumalaw ang kanyang magagandang daliri, at ang payat na pilak na espada ay sinaksak sa noo ni Hansen na parang kidlat. Mabilis, napakabilis. Walang oras para tumugon siya. Sa likod ni Hansen, lumitaw ang Sacred Blood Gargoyle na parang multo, ang mga kamay nito ay humawak sa mga binti ni Hansen mula sa likuran.
Dinilaan din ng ahas ang dila nito na mukhang isang trident para tamaan ang baywang ni Hansen. Sa paningin ng ibang tao, nakaharap si Hansen sa isang bitag ng kamatayan. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Hansen, ito ang kanyang pagkakataon. Ang lahat ng pagpaplano, ang maingat na disenyo, at ang pagganap ay para sa sandaling ito. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang kulog, ginamit ni Hansen ang heresy mantra ng buo. Ang overload ay nagpaingay sa kanyang mga buto. Lumitaw ang red armor sa katawan ni Hansen habang lumitaw ang ruby crown sa kanyang ulo. Ang kanyang itim na maiikling buhok ay naging blonde at mahaba, sumasayaw sa hangin na parang baliw. Ang kanyang mga mata na ngayon ay ginto ay tuluyang walang emosyon. Habang nagbabago siya sa Fairy Queen, naging mas mabagal ang lahat sa paningin ni Hansen. Ang pag-atake ng Sacred Blood Gargoyle, ang dila ng ahas, ang payat na pilak na espada ng Royal Spirit, at ang hindi mabilang na mga nilalang na sumusugod sa kanya, lahat ay naging isang holographic image sa utak ni Hansen, kahit na ang pinakamaliit na detalye nito ay kanyang matutunan. Nang hindi lumilipat palayo, si Hansen na nasa kanyang pinakamahusay na anyo ay itinulak ang kanyang dibdib sa payat na espada ng batang babaeng may pilak na buhok ng walang pag-aalinlangan, na pinapayagan ang espada na tumagos sa kanyang dibdib at papalapit sa espiritu ng sabay. Napakataas nila sa isa't isa na halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ngumiti si Hansen, iwinasiwas ang kanyang kanang kamay at pinutol ang tatlong purple claws sa magandang ulo ng batang babaeng espiritu. Sa kanyang hindi makapaniwalang tingin, ang kanyang ulo ay naputol sa apat na bahagi. Boom! Ang figure ng batang babaeng espiritu ay naging mga kumikislap na ilaw at nawala. Bigla, ang buong larangan ng digmaan ay tila nagyelo. Parehong ang mga tao at mga nilalang ay tumigil ng isang tibok. Lahat ng mata ay nakatuon sa magandang figure. Ang pulang baluti at ruby crown ay kumikinang sa araw ng napakaliwanag na halos hindi na sila makita ng mga tao. Kabanata 487. Ang sugat sa dibdib ni Hansen ay tumigil na sa pagdurugo. Kahit na ito ay isang desisyon na ginawa niya nang makita niya ang batang babaeng espiritu na nagbabago sa isang mandirigma, perpektong na isakatuparan ni Hansen ito gamit ang kanyang walang kapantay na kontrol sa kanyang katawan at tiyempo. Kahit na ang payat na pilak na espada ay tumagos sa kanyang katawan, nagawa ni Hansen na iwasan ang lahat ng kanyang mga panloob na organo. Sinaksak siya sa pagitan ng kanyang puso at baga. Bilang karagdagan, ang kanyang puso ang pinakamatigas sa lahat ng panloob na organo dahil sa heresy mantra. Malamang na mas matigas pa ito kaysa sa kanyang mga kalamnan, kaya't naglakas loob si Hansen na kumuha ng napakalaking panganib. Mukhang nakakatakot, ngunit hindi gaanong malaki ang panganib at mahusay ang resulta. Kung ito ay isang normal na laban, ang espiritu ay maaaring bantayan. Hindi man lang makakapantay si Hansen sa kanya. Kung wala ang anumang espesyal na taktika, imposible para sa kanya na patayin siya ng napakabilis. Ang mga sneak attack ay nakatuon sa mga plano. Kung wala ang anumang sakripisyo, imposible para sa isang taong mas mahina na talunin ang isang taong mas malakas. Matapos patayin ni Hansen ang Royal Spirit, ang hukbo ng mga nilalang ay nawala ng kanilang pamumuno at naging isang gulo. Ang mga evolvers ng Starwheel Shelter ay nagsigawan ng may tuwa, umaatake ng may pagkukusa sa halip na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa isang iglap, ganap na nabaligtad ang sitwasyon. Ang hukbo ng mga nilalang ay natalo, nagkakalat sa paligid, habang ang mga evolvers ay nagsimulang habulin ang mga nilalang na nahuhuli. Hindi pinansin ang kanyang sugat sa dibdib, inilunsad ni Hansen ang pag-atake sa Sacred Blood Gargoyle na pinakamalapit sa kanya. Ang espiritu ay maaaring muling mabuhay sa Spirit Stone, kaya wala nang natitira para kay Hansen. Kung hindi niya magagamit ang pagkakataon na pumatay ng isa o dalawang Sacred Blood creatures, ipagsapalaran niya ang kanyang buhay ng walang dahilan. Inaatake ni Hansen, ang Sacred Blood Gargoyle ay hindi nakaiwas at kailangang makipaglaban sa kanya. Ang mga kamay nitong parang bato ay patuloy na tumitama sa mga Ghost Pod Claws, habang ang mga kuko ay nakakagawa lamang ng mababaw na marka sa balat ng gargoyle. Gayunpaman, ang dugo na umaagos mula sa mga markang iyon ay unti-unting naging lila at itim. Ang mga Ghost Pod Claws ay napakatalas, na halos talunin ang Jadescan. Malinaw na ang gargoyle na ito ay walang kakayahan na magamot ng mga lason. Natuwa si Hansen. Ang mga lason ng ferret ay nanatili sa sandata ng beast soul nito, na magiging napakakapakipakinabang para sa kanya upang manghuli ng mga sacred blood creatures sa hinaharap. Ang lason ay isang bagay na napakakapakipakinabang, ngunit hindi gaanong marami ang mga beast soul na may ganitong katangian. Nang masaya si Hansen, itinaas ng gargoyle ang ulo nito at umungal. Ang balat nitong parang bato ay biglang nagkontrata at naging kulay bakal, na mukhang mas matigas.
Hindi inaasahan, naging isang berserk creature ito. Clank clank clank. Tatlong sunod-sunod na paghampas ang ginawa ni Hansen at nabigo siyang putulin ang balat ng gargoyle. Hindi nagtagal ang gargoyle at agad na tumakas. Hindi madali para kay Hansen na magkaroon ng pagkakataon na pumatay ng isang sacred blood creature, kaya wala siyang paraan para hayaan itong makatakas. Sinimulan ni Hansen na habulin ang gargoyle ng kasing bilis ng kanyang mga binti. Nang hindi tumatakbo ng masyadong malayo, nakita niya na ang balat ng gargoyle ay nagpapakita ng kulay lila. Masaya si Hansen, alam niya na ang gargoyle ay hindi nagamot mula sa mga lason kanina kahit na naging berserk ito. Ngayon ay mas lalo pang nag-udyok si Hansen na habulin ang nilalang. Ang gargoyle na ito ay malamang na mapapahamak. Ngayon ang tanging kinakatakutan ni Hansen ay kung mamamatay ito dahil sa lason, ang karne nito ay maaaring hindi na makakain. Gayunpaman, hindi rin natatakot si Hansen dito. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa pagtaas ng Geno points, ayos lang sa kanya. Nang dumating ang mga evolvers mula sa shelter, nakarating na si Hansen ng malayo, hinahabol ang gargoyle. Maliban kay Gantong, walang nakakaalam kung sino si Hansen. Alam ba ng lahat kung sino ang kaibigan na pumatay sa espiritu? Ang mga nilalang ay alinman sa tumakas o napatay. Matapos maayos ang lahat, itinaas ni Li Xinglan ang kanyang boses at nagtanong. Tumingin ang lahat sa karamihan sa isa't isa, nagtataka. Gusto rin nilang malaman kung sino ang taong iyon na nagligtas sa Starwheel Shelter sa pamamagitan ng pagpatay sa espiritu ng mag-isa. Ang kanyang katapangan at kapangyarihan na putulin ang ulo ng Reyna sa gitna ng libu-libong nilalang ay lubos na humanga sa lahat. Mayroon ba tayong ganitong kalakas na tao sa Starwheel Shelter? Sa tingin ko hindi ko pa siya nakikita. Mukhang bata pa siya. Gusto kong manganak ng anak niya. Panipi kuwit panipi, namula si Gantong, hindi makagawa ng tunog. Gusto niyang sabihin na kilala niya si Hansen, ngunit pagkatapos ay natuklasan niyang hindi niya alam ang pangalan niya o kung saan siya nanggaling. Kahit na binuksan niya ang bibig niya, hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nang makita na walang nakakakilala sa tao, hindi nag-atubiling tinawag ni Li Xinglan ang kanyang mount, tumatakbo sa direksyon kung saan nagpunta si Hansen. Dapat kong makilala ang isang napakagaling na karakter, kahit na para lang malaman ang kanyang pangalan. Hinimok ni Li Xinglan ang kabayo na tumakbo ng mabilis. Sa kabutihang palad, ang mga yapot ng gargoyle ay malinaw na nakaukit sa daan, na nagtuturo ng tamang direksyon para sa kanya. Matapos habulin ni Hansen ang berserk gargoyle sa malawak na patlang ng yelo ng higit sa 300 milya, sa wakas ay nawala ng enerhiya ang berserk creature dahil sa lason. Lumapit si Hansen at iwinasiwas ang kanyang mga kuko dito, pinugutan ng ulo ang nilalang matapos ang higit sa 100 paghampas. Nagtagumpay lamang siya dahil ang nilalang ay masyadong mahina matapos malason. Kung hindi, kahit na ang isang sacred blood weapon ay hindi maputol ang balat nito na naging napakatibay matapos itong maging berserk. Berserk Sacred Blood Creature Evil Gargoyle Killed. Beast Soul of Berserk Evil Gargoyle Gained. Meat Inedible. Halos mapatawa si Hansen sa tuwa nang marinig ang boses. Ang swerte ay nasa panig pa rin niya. Matapos makarating sa Second God Sanctuary, nakakuha siya ng Beast Soul mula sa bawat isa sa 3 Sacred Blood Creatures na kanyang napatay. Ang kanyang swerte ay talagang walang kapantay. Evil Gargoyle, sana ay armor ito. Gamit ang sandata at armor, hindi na ako mag-aalala sa anumang bagay. Mabilis na tumingin si Hansen sa kanyang dagat ng kaluluwa at nakita ang Evil Gargoyle na nakaupo ng tahimik. Uri ng Beast Soul ng Berserk Sacred Blood Evil Gargoyle, Glyph. Isa pang glyph. Nang makita ito ni Hansen, natulala siya sandali. Hindi pa rin niya nalaman kung ano ang gamit ng evil-blooded Condor Beast Soul na nakuha niya noong nakaraang pagkakataon. Hindi inaasahan, ang Sacred Blood Evil Gargoyle na ito ay isang glyph din. Tinawag ni Hansen ang Evil Gargoyle at isang tato na kulay tungsten at hugis multo ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, na mukhang nakakatakot. Matapos lumitaw ang tato, nakita ni Hansen na ang balat sa buong katawan niya ay kumikinang na parang tungsten. Tinawag ni Hansen ang Ghost Podclaws para putulin ang kanyang sariling braso at narinig ang mga tunog ng metal sa metal. Ang kanyang braso na parang metal ay naiwan lamang ng ilang puting marka, hindi man lang nasira. Haha, napakaganda nito, napakasaya. Matapos maghiwa ng ilang beses, nakita ni Hansen na pareho ang resulta, na nagpasaya sa kanya. Ang Berserk Evil Gargoyle Glyph na ito ay mas mahusay kaysa sa Evil-Blooded Condor Glyph na hindi pa rin malinaw ang gamit. Ang glyph na ito ay katumbas ng isang napakagaling na defense hyper Geno art. Gamit ang glyph na ito, magagamit pa rin niya ang Beast Soul Armor, na napakaganda.
Kahit na hindi nakakuha si Hansen ng Beast Soul Armor gaya ng inaasahan niya, mas natuwa pa rin siya sa resulta. Nagtago siya mula sa hangin at kinuha ang Ghost Pod Ferret sa kanyang backpack. Maingat niyang binuksan at hinubad ang balat ng ferret, nililinis ito ng snow, hiniwa ang malambot na karne, binabad sa sarsa, at inilagay sa kanyang bibig. Nasa isang malawak na patlang ng yelo siya kung saan wala man lang makikitang damo, kaya natural na walang paraan para mag-apoy. Kabanata 488. Sa kabutihang palad, ang karne ng Ghost Pod Ferret ay napakasarap at masarap, walang masamang amoy o lasa. Sa katunayan, napakasarap nito sa mga sarsa, maihahambing sa sashimi. Meat of Ghost Pod Ferret eaten. 1 Sacred Geno Point gained. Natuwa si Hansen nang marinig ang paulit-ulit na boses. Humigit kumulang, 2 Sacred Geno Points ang maaaring magpataas ng kanyang fitness index ng 1 punto. Kung ang ferret na ito ay makakapagbigay sa kanya ng 10 Sacred Geno Points, ang kanyang fitness index ay tataas ng 5. Matapos kumain ng isang maliit na bahagi ng ferret, bigla ang nakita ni Hansen ang isang sasakyan na papalapit sa patlang ng yelo. Sa kanyang pagkagulat, ito ang lalaking nakikipaglaban sa 4 na sacred blood creature sa Starwheel Shelter kanina. Hindi alam ni Hansen kung bakit naroon ang lalaki. Habang nagtataka siya, nakita niyang sinusuri ng lalaki ang lugar kung saan pinatay ni Hansen ang evil gargoyle at sinusubaybayan ang mga yapok patungo sa kanya. Biglang naging alerto si Hansen, pinapanood ang lalaking tumatakbo patungo sa kanya at papalapit sa kanya. Kaibigan, huwag kang magkamali. Hindi ko ibig sabihin na saktan ka sa pagsubaybay sa iyo, ngunit gusto ko lang magkaroon ng kaibigan. Nang makita si Hansen, natuwa si Li Xinglan at sinabi kay Hansen kung bakit siya naroon. Kung gusto mo lang akong pasalamatan, hindi na kailangan, sabi ni Hansen. Kung gusto ko lang pasalamatan, hindi ko kailangang habulin ka ng mahigit sa 300 milya, sabi ni Li Xinglan ng malinaw na boses. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tumingin si Hansen kay Li Xinglan, nagtataka. Mahirap makita ang isang taong gusto ko, at ayaw kong mawala ng kaibigan, seryosong sabi ni Li Xinglan. Hindi mo magiging kaibigan ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sabi ni Hansen matapos kumain ng isa pang piraso ng karne. Pero kailangan ko munang makilala ka. Kung hindi kita kilala, hindi kailanman magiging magkaibigan ng mga estranghero. Totoo iyon. Umupo si Li Xinglan sa tapat ni Hansen at nagsimula silang mag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Hansen na ang taong ito ay medyo kawili-wili. Siya ay marangal, matalino, at nakakatawa, ang uri ng tao na madaling nagpapababa ng bantay ng iba. Kahit na maingat si Hansen, hindi niya maiwasang humanga sa kanyang kaalaman at asal. Ang taong ito ay tiyak na mula sa isang kilalang pamilya. Salamat kay Li Xinglan, nakakuha si Hansen ng pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon sa lugar na ito. Sa patlang ng yelo na ito, mayroong mga 20 hanggang 30 na mga shelter ng tao. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay mga shelter na kinuha mula sa mga Squire Spirits at Night Spirits. Mayroon lamang 3 shelter na kinuha mula sa mga Aristocrat Spirits, at ang bawat isa sa 3 shelter ay pinamamahalaan ng iba't ibang tao. Ang 3 tao ay kumakatawan sa 3 pinakamalaking puwersa sa patlang ng yelo. Ang iba pang mas maliliit na shelter ay halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng 3 puwersa, at ang Starwheel Shelter na pinamamahalaan ni Li Xinglan ay isa sa 3 pinakamalaking shelter sa patlang ng yelo. Bilang karagdagan, naroon ang shelter ng Royal Spirit na humaharang sa daan sa pagitan ng patlang ng yelo at sa labas. Kahit na mas mahusay ang sitwasyon sa lugar na ito kaysa sa Goddess Shelter ni Hansen, ito ay isang lugar na medyo disyerto, hindi konektado sa malawak na populasyon ng mga tao. Palaging nais ni Li Xinglan na patumbahin ang Royal Spirit Shelter at palawakin ang lugar ng pangangaso. Kung hindi, limitado ang mga mapagkukunan sa lugar na ito, na nagpapahirap para sa kanya na ma-max out sa mga Sacred Geno Points. Gayunpaman, depende sa kakayahan ng Starwheel Shelter lamang, walang paraan para matalo nila ang Royal Spirit Shelter. Bilang karagdagan, ang mga shelter ng tao sa patlang ng yelo na ito ay nagkakatunggali sa isa't isa sa loob ng maraming taon, kaya't maraming sama ng loob sa pagitan nila, na nagpapahirap para sa kanila na magtulungan upang sakupin ang Royal Spirit Shelter. Kahit na sinusubukan ni Li Xinglan na hikayatin ang lahat ng mga shelter na magkaisa mula nang makuha niya ang Starwheel Shelter, ang sama ng loob at galit na naipon sa loob ng maraming siglo ay hindi madaling malutas. Napakaganda ng paghanga ni Hansen sa diskarte at paraan ng pag-iisip ni Li Xinglan, kaya't sumang-ayon siya na tutulong siya kung makukumbansi ni Li Xinglan ang 2 iba pang shelter na sakupin ang Royal Spirit Shelter ng magkasama. Alam ni Hansen ang kanyang sariling lakas ng husto.
Kahit na napatay niya ang Royal Spirit ng isang beses, ito ay isang sneak attack na gagana lamang sa unang pagkakataon. Sa susunod, ang Royal Spirit ay babantayan. Kung lalabanan niya ang Royal Spirit ng mag-isa, harapan, maaaring hindi siya makapantay dito. Bilang karagdagan, maraming Sacred Blood creature sa Royal Spirit. Kaya ni Hansen na harapin ang isa o dalawa sa kanila. Kung marami pa, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sa makatuwid, walang paraan para sakupin niya ang Royal Spirit Shelter ng mag-isa. Kung may isa ni Li Xinglan ang tatlong puwersa upang sakupin ang Royal Spirit Shelter, hindi papalampasin ni Hansen ang pagkakataon na lumahok dito. Bukod dito, hanggat makukuha niya ang Spirit Stone, tiyak na makukuha niya ang katapatan mula sa Royal Spirit, na siyang pinakamahalagang bagay sa Royal Spirit. Nalaman din ni Hansen na ang mga nilalang sa lugar na ito ay halos lahat ay nahati ng tatlong malalaking puwersa. Bilang karagdagan, hindi gaanong marami ang mga nilalang sa lugar upang magsimula. Sa makatuwid, mahirap para sa kanya na manghuli ng iba pang Sacred Blood creatures. Imposible na madagdagan ang kanyang Geno Point sa maikling panahon. Naisip ito ni Hansen at tumigil sa pangangaso. Sinundan niya si Li Xinglan pabalik sa Starwheel Shelter at nag-teleport pabalik sa Alliance gamit ang teleport device sa loob ng shelter. Ang Ghost Pod Ferret ay nagbigay sa kanya ng 10 Sacred Geno Points gaya ng inaasahan niya. Gamit ang 2 Sacred Geno Points na mayroon na siya, mayroon na ngayong 12 Sacred Geno Points si Hansen. Sa ganitong mga pakinabang, napakasaya ni Hansen sa biyaheng ito. Sa una, wala siyang gaanong pag-asa sa pangangaso ng isang nakakain na Sacred Blood creature na isang kompletong sorpresa. Dahil hindi niya madidagdagan ang kanyang Geno Points sa maikling panahon, nagpa siya si Hansen na hindi na manghuli. Bago magsimula ang military contest, gusto niyang magtuon sa pagsasanay ng mga teknik na nakasulat sa Dangshan Sutra. Matapos ang laban-laban sa Royal Spirit, may ilang bagong pag-unawa si Hansen sa mga teknik sa Dangshan Sutra na inaasahan niyang palakasin sa pamamagitan ng maraming sparring at pagsasanay. Naisip ito ni Hansen at nag-login sa opisyal na platform ng Skynet ng Alliance. Bago siya naging isang Evolver, hindi siya makapasok sa seksyon ng Evolver sa opisyal na platform, kaya't pinili niyang pumunta sa Gladiator. Ngayon na may opisyal na pagkakakilanlan bilang Evolver, maaari na siyang magparehistro sa opisyal na platform para makipaglaban sa mga Evolvers mula sa buong Alliance. Bilang karagdagan, ang opisyal na platform ay may pakinabang. Kahit na ang impormasyon ng account sa opisyal na platform ay pribado at protektado ng batas, ang mga marka ng aristokrasya ay ipapakita kapag may nagpasok sa platform. Ang mga aristokrate na may iba't ibang titulo ay malamang na ipare sa mga kalaban na may parehong titulo. Si Hansen ay isang Sacred Blood aristocrat na mamarkahan sa tabi ng kanyang account sa opisyal na platform. Sa ganitong paraan, ang karamihan sa kanyang mga kalaban ay mga Sacred Blood aristocrats, katulad niya. At isang maliit na bahagi ng kanyang mga kalaban ay ang iba pang mga tao na may magandang record. Ibig sabihin, madali para kay Hansen na makaharap sa mga austere players sa platform na ito, kaya't iniwan ni Hansen ang Gladiator at pinili ang opisyal na platform sa halip. Nang magparehistro, naisip ito ni Hansen at ginamit ang pangalang Dollar. Gayunpaman, matapos niyang ipasok ang pangalan ng ID, nakita niyang umiiral na ito. Idinagdag ni Hansen ang ilang mga salita at binago ito sa I am Dollar na hindi pa rin magagamit. Kabanata 489. Ilang beses na sinubukan ni Hansen, pero pati na rin ang $527 ay nakarehistro na rin. Medyo nagalit si Hansen, at isinulat niya ang Kill Dollar sa kanyang pangalan ng ID na sa wakas ay nagamit. Matapos makapasok sa virtual platform, sa harap ng dibdib ni Hansen ay may makintab na purple badge na hugis kalasag, na kumakatawan sa pagkakakilanlan ng mga Sacred Blood aristocrats. Makikita ng lahat na siya ay isang Sacred Blood aristocrat sa unang tingin, kaya't maraming naiinggit na sulyap ang ipinukol sa kanya. Kahit na sa panahong ito, mas marami ng Sacred Blood Evolvers kaysa sa dati, ang porsyento ng mga Sacred Blood Evolvers ay mababa pa rin. Pinili ni Hansen na ay random match at agad siyang na-match sa isang tao. Nang makita na may Sacred Blood badge din sa dibdib ng kanyang kalaban, medyo natuwa si Hansen. Sinuri ni Wang Dunyan ang kanyang kalaban at nakita na ang pangalan ng IDI, Kill Dollar. Kinulubot ni Wang Dunyan ang kanyang mga labi at mas lalo pang natuwa nang makita na ang kanyang record ay 0 panalo at 0 talo. Kill Dollar. Ang isang baguhan tulad mo ay hindi karapat-dapat na patayin ni Dollar. Dinilaan ni Wang Dunyan ang kanyang mga labi, nagtataka kung paano niya matuturuan ang baguhang ito ng isang aral upang ipakita sa kanya na dapat siyang mag-ingat sa pangalan ng ID na ginamit niya.
Si Dollar ay isang sikat, kaya maaari mong gayahin ang pangalan mo sa kanya. Pero huwag mo masyadong seryosohin ang sarili mo. Kill Dollar my ass. Kamakailan lamang ay naging isang Sacred Blood Evolver si Wang Dongyan, kaya alam niya ang pangalan ni Dollar na napakasikat na mahirap para sa kanya na hindi malaman. Si Wang Dongyan ay isang tagahanga ni Dollar, kaya mas lalo siyang nagalit nang makita ang ID na ito. Matapos magsimula ang laban, hindi nag-atubiling ginamit ni Wang Dongyan ang explosive punch na pinakamagaling niya, handa nang patayin ang mayabang na baguhan na naglakas loob na insultuhan si Dollar. Gayunpaman, nang makalapit siya sa kalahati ng kanyang suntok, bigla niyang nakita ang kanyang kalaban na sumusuntok din sa kanya. Kahit na hindi gaanong mabilis ang pag-atake, kailangan umatras ni Wang Dongyan. Kung hindi, bago niya matamaan ang kanyang kalaban, siya ang unang masasaktan. Malungkot na binawi ang kanyang kamao, umatras si Wang Dongyan ng sabay, naghahanda na sipain ang puwet ng baguhan mamaya. Gayunpaman, matapos ang suntok na ito, nagulat si Wang Dongyan na makita na wala na siyang pagkakataon na umatake. Ang mga pag-atake mula sa kanyang kalaban ay hindi tumigil, na nagparamdam sa kanya ng pagka-suffocate. Parang kailangan niyang umiwas o harangan ang bawat suntok mula sa kanyang kalaban, at walang pagkakataon para sa kanya na lumaban. Habang humaharang at umiiwas, napunta si Wang Dongyan sa gilid ng larangan ng digmaan nang hindi niya namamalayan. Dahil wala nang pupuntahan, natapos na siya. Hindi makapaniwala si Wang Dongyan na hindi siya nakagawa ng kahit isang suntok na nakaharap sa isang baguhan. Dahil hindi niya matanggap ang ganitong resulta, mabilis niyang hinamon muli ang kanyang kalaban. Pinindot ng kanyang kalaban ang oo. Kahit na sinusubukan ni Wang Dongyan na makuha ang inisyatiba sa pagkakataong ito, mabilis siyang napunta sa parehong sitwasyon tulad ng nakaraang pagkakataon, hindi man lang nakalaban. Nagpadala muli ng imbitasyon si Wang Dongyan, habang pinili ng kanyang kalaban na tanggihan siya sa pagkakataong ito. Iginiit ni Wang Dongyan, ngunit nakapasok na ang kanyang kalaban sa ibang laban, malinaw na may bagong kalaban. Hinanap ni Wang Dongyan ang silid ng kanyang kalaban at pinili na manood. Gusto niyang makita kung bakit kaya siyang talunin ng taong iyon at bakit sa isang kakaibang paraan. Hindi gaanong bilis o lakas ang tao. Gayunpaman, siya ay talagang natalo na nagparamdam sa kanya ng pag-aatubili na tanggapin. Sinuri ni Wang Dongyan ang kalaban ni Kill Dollar, na ang pangalan ay, I am Sword Master, na may higit sa 1,000 panalo at 800 talo. Iyon ay isang napakagandang record. Dahil ang taong ito ay isang veterano sa platform, tiyak na hindi siya masama. Sa sandaling gumalaw ang I am Sword Master, alam ni Wang Dongyan na tama siya. Ang mga kasanayan sa espada ng taong ito ay mabangis at mabilis. Batay sa kanyang mga galaw, masasabi ni Wang Dongyan na nagsikap ng husto ang taong ito sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada. Kung si Wang Dongyan ang nakaharap sa taong ito, marahil ay pipiliin lamang niyang umatras at ipagtanggol ang kanyang sarili sa ilalim ng ganitong mga kasanayan sa espada. Gayunpaman, ang pagpili ni Kill Dollar ay nagpatingin kay Wang Dongyan nang malapad ang kanyang mga mata. Hindi umatras si Kill Dollar, ngunit nagpatuloy, sumuntok kay I am Sword Master. Ang suntok ay hindi gaanong mabilis o mabangis. Sa paningin ni Wang Dongyan, tiyak na kayang putulin ni I am Sword Master si Hansen gamit ang kanyang espada, ngunit pinili ni I am Sword Master na umatras, umiiwas sa suntok mula sa kanyang kalaban. Pagkaraan, parang nanonood si Wang Dongyan ng playback ng kanyang sariling laban. Ginawa ni I am Sword Master ang eksaktong parehong mga pagpipilian tulad niya, na pinigilan ni Kill Dollar hanggang sa huling minuto, hindi nakalaban. Imposible, imposible. Halos tumalon at sumigaw si Wang Dongyan. Hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ni I am Sword Master na umatras sa simula. Hindi rin niya maintindihan kung paano natalo si I am Sword Master sa huli. Mula sa kanyang pananaw, maraming pagkakataon para lumaban. Bilang karagdagan, ang mga suntok ni Kill Dollar ay malayo sa perpekto. Sa katunayan, medyo may mga kapintasan pa nga. Kung nagawang samantalahin ni I am Sword Master ang alinman sa mga kapintasan, maaari niyang baligtarin ang sitwasyon na hindi niya nagawa. Marahil ay masyadong mahina si I am Sword Master. Oo, tiyak na ganoon. Naisip ni Wang Dongyan na dapat itong problema ng swordman na hindi niya magamit ang alinman sa mga kapintasan. Kahit nakahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan sa espada, tiyak na hindi siya gaanong matalino. Gayunpaman, tuluyang nakalimutan ni Wang Dongyan na eksaktong ganoon din ang kanyang ginawa. Hindi niya naramdaman na masyadong mahina siya at hindi niya masyadong tinanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi rin tinanggap ni I am Sword Master ang kanyang pagkatalo, nagpadala ng isa pang imbitasyon kay Kill Dollar. Pareho ang kanyang iniisip kay Wang Dongyan. Gayunpaman, hindi pumayag si Hansen na makipaglaban muli sa kanya.
Sinasanay niya ang mga teknik sa Dangshan Sutra, kaya't walang saysay para sa kanya na makipaglaban sa isang taong natalo na niya. Ang kailangan niya ay walang katapusang bagong hamon laban sa mga kalaban na gumagamit ng iba't ibang kasanayan. Matapos ilunsad ang snake attack sa Royal Spirit, may mas malalim na pag-unawa si Hansen sa mga teknik sa Dangshan Sutra. Ang mga teknik ay hindi kailangang maging perpekto, at walang tunay na panalo laban sa napakalaking posibilidad. Kung natalo ng isang tao ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya, ginagamit lamang niya ang kanyang lakas upang harapin ang kahinaan ng mas malakas na tao. Ang pangunahing focus ni Hansen sa puntong ito ay kung paano tatamaan ang kahinaan ng kanyang kalaban gamit ang kanyang sariling lakas. Mas maganda kung mas malakas siya kaysa sa kanyang kalaban. Kung hindi, kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas laban sa kahinaan ng kanyang kalaban na ginagawa siyang mas malakas na siyang tamang paraan. Ang sinasanay ni Hansen sa kasalukuyan ay ang paggamit ng kalkulasyon upang ipares ang kanyang lakas sa kahinaan ng kanyang kalaban. Kahit na mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya sa kabuuan, maaari siyang bahagyang mas malakas at ubusin ang lakas ng kanyang kalaban upang manalo sa huli. Iginiit ni Wang Dongyan na panoorin ang mga laban ni Hansen ng isa-isa. Di nagtagal, natuklasan niya na ang dahilan kung bakit natalo si I.M. Swordmaster ay hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyadong malakas si Kill Dollar. Sa isang dosenang laban, dinurog ni Kill Dollar ang kanyang mga kalaban sa eksaktong parehong paraan, na napakakaiba na halos magtanong siya sa tadhana. Siya ba mismo si Dollar? Biglang naisip ni Wang Dongyan ang isang tanong. Kabanata 470. Matapos maisip ni Wang Dongyan, hindi na niya napigilan. Itinala ni Wang Dongyan ang lahat ng mga sumunod na laban ni Kill Dollar. Matapos panoorin ni Wang Dongyan ang ilang rounds, biglang umalis si Kill Dollar sa virtual platform. Panoorin ulit ni Wang Dongyan ang kanyang itinala. Mas lalo pang nagtataka si Wang Dongyan habang pinapanood niya. Sa bawat laban, nakakapanalo si Kill Dollar ng malaki, hindi binibigyan ng kanyang kalaban ng pagkakataong lumaban. Ang taong ito ay malamang na si Dollar mismo, mas lalo pang nag-excite si Wang Dongyan. Kahit na maraming master fighter sa mga Evolver, hindi siya makaisip ng ibang tao maliban kay Dollar na tatawag sa kanyang sarili ng ganoon. Gayunpaman, hindi sigurado si Wang Dongyan kung totoo iyon. Nag-atubili siya at ini-upload ang kanyang mga recording sa opisyal na forum na may pamagat na Dollar is Back. Crushing it all. Dahil matagal nang walang balita tungkol kay Dollar, hindi gaanong nakakuha ng atensyon ang video sa simula. Gayunpaman, may isang taong palaging nakabantay sa balita tungkol kay Dollar na ang host na si Fang Mingquan. Sa kasalukuyan, si Fang Mingquan ay ang nangungunang host na ng Huashing Station. Halos lahat ng mga palabas na kanyang hinas ay may magagandang ratings. Ang isa sa kanyang mga kamakailang programa ay may rating na mahigit sa 100 milyon sa buong alliance para sa unang episode nito, na tiyak na isa sa mga nangungunang palabas. Kung ihahambing sa kanyang mga nakaraang araw, masaya si Fang Mingquan, tinatamasa ang buhay bilang isang sikat. Gayunpaman, hindi kailanman nakalimutan ni Fang Mingquan si Dollar na nagpasimula sa kanyang karera, patuloy na naghahanap ng balita tungkol kay Dollar. Sa kasamaang palad, hindi ginamit ni Hansen ang pagkakakilanlan ni Dollar sa mga nakaraang taon. Kahit na gusto ni Fang Mingquan na gumawa ng isang bagay, hindi niya magawa dahil wala siyang balita tungkol kay Dollar. Sa araw na ito, hinanap ni Fang Mingquan si Dollar sa Skynet tulad ng dati, naghahanap ng pinakabagong balita. Habang naghahanap siya, naisip ni Fang Mingquan, Dollar, dapat ay nasa Second God Sanctuary ka na sa loob ng 2 o 3 taon. Sa mga nakuha mo, dapat ay nakakuha ka na ng maraming Geno points. Halika na, oras mo na. Biglang nakita ni Fang Mingquan ang video na may pangalang Dollar is Back. Crushing it all, at nag-click para panoorin. Sa mga nakaraang taon, nakakita siya ng maraming artikulo at video na may ganitong mga pamagat. Marami sa mga pamagat ay mas dramatiko pa, tulad ng The Truth About Dollar's Fall, The Mysterious Woman in His Bed, The Mystery of Dollar's Disappearance, A 4-Day-Long Scene, at iba pa. Gayunpaman, wala sa mga ito ang may anumang makabuluhang patunay. Matapos panoorin ang video, biglang naging seryoso ang mukha ni Fang Mingquan. Napakasaya niya na nanginginig siya. Kahit na ang tao sa video ay gumamit ng face blur function at ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng ID, naramdaman niya na ang taong ito ay si Dollar. Matapos panoorin ng seryoso ang video, medyo nagulat si Fang Mingquan. Talaga, si Dollar nga ito. Kahit na sa mga Evolver, siya ang pinakamagaling. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Walang pag-aalinlangan, inedit ni Fang Mingquan ang video sa isang mas matibay na bersyon, handa nang ipakita ito sa oras ng kanyang palabas.
Liu, magayos ka para ilipat ang paksa ngayon sa susunod na episode. Tinawag ni Fang Mingquan ang kanyang katulong. Nagtataka si Liu kung bakit biglang binago ni Fang Mingquan ang paksa na isang bagay na kanyang inihanda sa loob ng halos isang buwan. Gayunpaman, napakasikat ni Fang Mingquan sa mga araw na ito na maging ang station master ay tinatawag na kapatid si Fang Mingquan ang may malaking ngiti sa tuwing nakikita niya si Fang Mingquan. Ganap na may karapatan si Fang Mingquan na baguhin ang paksa nang hindi humihingi ng pahintulot. Mr. Fang Mingquan, anong paksa ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa episode na ito? Matapos ayusin ang mga bagay-bagay, tinanong ni Liu si Fang Mingquan. Dollar. Isang salita lamang ang sinabi ni Fang Mingquan. Pinatugtog ni Fang Mingquan ang video sa kanyang palabas at inihayag ang pagbabalik ni Dollar gamit ang mga nakakapanabot na salita na isang bomba sa mga Evolver sa Alliance. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap tungkol dito dahil sa daan-daang milyong audience na mayroon si Fang Mingquan. Totoo ba? Siya ba talaga si Dollar? Ang pangalan niya ay Kill Dollar, mas parang kaaway ni Dollar iyon. Ang gaganda ng mga suntok na iyon. Paano niya nagawa iyon? Ang gwapo ni Dollar, crushing it all. My King, sa wakas ay bumalik ka na. Tanggapin mo ang aking katapatan. Matagal na akong naghihintay. Anong hari? Hindi naman niya kaya talunin si Lin Feng noong hindi pa siya Evolver. Hindi nabanggitin na nasa Second God Sanctuary na siya ngayon. Matagal na siyang wala roon. Gaano ba siya kalakas? Maraming Evolver ang makakapatay sa kanya. Tanjino mo, ang aking Dollar ay hindi matatalo kahit saan siya pumunta. Ano ba ang alam mo? Huwag kang masyadong mag-excite. Malinaw kung malakas ba si Dollar o hindi. Makikita mo sa video na lahat ng kanyang kalaban ay mga Sacred Blood Aristocrats, ngunit lahat sila ay natalo kay Dollar. Eksakto, ang lakas ng aking hari ay walang duda. Tanjina, gusto kong makita siyang makipaglaban muli. Matapos maghintay ng matagal, nakita ko ulit ang aking hari. Dollar, gusto kong magkaanak sa iyo. Oh, dapat lalaki ka. Hindi pa nga tayo sigurado kung siya si Dollar. Huwag kang magmadali. Opisyal na platform ito, kaya maaari tayong lahat na mag-check. Mukhang marami na siyang nakalaban. Kuwait, gaya ng ganito, maraming tao ang nagsipagdagsaan sa opisyal na platform at marami sa kanila ang nagtangkang magpadala ng friend request kay Dollar. Nang mag-login ulit si Hansen sa platform, narinig niya ang mga tunog ng notification ng mga friend request na tumutunog na parang fire engine. Tiningnan ni Hansen at nakita ang 10-10 milyong friend request na lubos na nagulat sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Gayunpaman, walang paraan para masuri niya ang lahat ng mga request na ito, kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang privacy setting upang tanggihan ang bawat friend request. Gayon din, pinili niyang huwag tanggapin ang anumang bagong friend request. At biglang naging tahimik ang kanyang mundo. Ano ba ang nangyari? Tiningnan ni Hansen ang balita sa Skynet at nalaman kung ano ang nangyari. Nagulat at natuwa siya. Kasabay nito, naramdaman niyang dapat ay may misteryosong koneksyon si Fang Mingquan sa kanya na kaya niyang malaman na siya si Dollar sa ganitong mga pangyayari. Hindi nais ni Hansen na magpaliwanag at pumili ng random match. Sa sandaling pumasok siya sa laban, umabot sa maximum ang mga tagapanood sa kanyang silid. Maraming tao ang naghihintay na panoorin ang kanyang laban at lahat sila ay nag-click ng sabay. Ang ilan ay nakapasok na sa silid, habang ang ilan ay sinabihan na puno na ang silid.